Pagkatapak pa lang ng mga paa ko sa lupa sa lugar ng Danau, agad kong naramdaman ang kakaiba, isang pakiramdam na parang may nagmamanman sa paligid, kahit mukhang normal ang lahat. Hindi katulad ng mga lugar na dati kong tinirhan ang lugar na ito. Hindi ito ang uri ng kasiglahan ng lungsod, ni ang ingay ng mga mataong kalye. Isa itong liblib na lugar na para bang nalimutan na ng panahon. Nakakagulat ang katahimikan dito. Mga lumang bahay, sira-sira, at kakaunti ang mga taong dumadaan sa mga kalsada. Tanging ang mga uwak na itim na nagkukwak, ang mga punong kahoy na sumasayaw sa hangin, at ang mabigat na atmosfera ang nagpaparamdam sa akin na para akong pumapasok sa ibang mundo. Para bang hindi nagbago ang buong lugar na ito sa loob ng maraming taon. Parang bawat bahay ay naglalaman ng isang kwento ng kasaysayan ng mga taong nanirahan doon. Ngunit mula nang pumasok ako sa maliit na eskinita papunta sa aking bagong boarding house, naramdaman ko na ang kakaiba mula sa mga tingin ng mga tao sa paligid. Ang mga tingin na yon, na parehong mausisa at kakaiba, ay nagpaparamdam sa akin na para akong isang tagalabas, isang estranghero na hindi kabilang sa lugar na ito. Ang unang bagay na nakakuha ng aking pansin ay isang pamilya na nakatira malapit sa boarding house ko. Mukhang normal ang kanilang pamilya, ngunit mayroon silang isang hindi maipaliwanag na pang-akit. Pamilya Sara, ang pangalan ng babaeng nakatira doon, na hindi ko makakalimutan. Si Sara ay isang babae na may mga matang maningning at isang nakakaakit na ngiti, ngunit noong una ko siyang nakilala, hindi ko maiwasang mapansin ang isang kakaiba sa kanyang pamilya. Lahat mula sa paraan ng kanilang pakikipag-usap hanggang sa mga pag-ugali sa gabi ay nagpaparamdam sa akin na may mali. Isang gabi, hindi ko sinasadyang marinig ang kakaibang ingay mula sa kanilang bahay, mga mabibigat na yabag, mga pintong bumubukas at sumasara. Ngunit nang balak kong siya satin, bumalik ang katahimikan na parang walang nangyari. Hindi ko maiwasang maging mausisa. Kahit na ilang beses ko palang nakilala si Sara, ang pakiramdam na may mali ay patuloy na sumusunod sa akin. Pakiramdam ko palagi na may mga matang nakatingin sa akin mula sa likod. Siguro nag-iisip lang ako ng labis. Ngunit hindi ko maikakaila na may kakaiba sa hangin. Isang hapon, nagpasya akong maglakad-lakad muli sa lugar. Dumaan ako sa bahay ni Sara at nagpasyang bumisita. Para maging mas malapit, naisip ko. Bumukas ang kahoy na pinto ng kanilang bahay, at sa harapan ko ay isang hindi malilimutang tanawin. Nakatayo roon si Sara, nakangiting bumabati sa akin. Suot niya ang isang simpleng cotton dress, ang kanyang mahabang buhok ay natural na nakalugay. Gayunpaman, hindi ko maiwasang maramdaman na may kakaiba sa kanyang mga mata. Tinitigan ako ni Sara na para bang kilala niya ako ng mabuti, na para bang matagal na niya akong nakilala. Ang tingin na iyon ay nagpaparamdam sa akin na para akong matagal nang narito, ngunit paano iyon posible? Pangalawang beses ko pa lang sa lugar na ito. Hello, ako si Sara. Bago ka lang ba rito? Pasok ka sa loob, bahagyang umiti si Sara, ang kanyang boses ay mainit. Salamat, ako si Alex. Bago lang ako rito, sagot ko, sinusubukang maging natural. Pagkapasok ko sa loob ng bahay, napansin ko ang isang kakaiba. Malaki ang bahay ni Sara, ngunit mayroon itong isang madilim at malamig na atmosfera, kahit na puno ng ilaw ang bahay. Mga lumang larawan na nakasabit sa dingding, mga lumang silya na gawa sa kahoy, at ang malakas na amoy ng mga kandila. Gayunpaman, ang nakakapagtaka sa akin ay ang katahimikan. Ang bahay ni Sara ay parang isang lugar na kakaunti ang dumadalaw. Umupo ako sa silya sa sala, kung saan ko nakilala ang buong pamilya ni Sara noong nakaraan. Inalok niya akong tsaa, ngunit kahit ang tsaa ay hindi kayang alisin ang mabigat na pakiramdam sa hangin. Nag-usap kami ng ilang sandali tungkol sa mga walang kwentang bagay, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nagpaparamdam sa akin na may mali. Nagkwento siya tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa mga paghihirap na kanilang naranasan noong lumipat sila rito, ngunit parang may mga bagay na hindi niya sinasabi. Hindi ko alam, ngunit pakiramdam ko na may isang sikretong sinusubukang itago ang pamilyang ito.
Nang tumayo ako para umalis, napansin ko ang isang anino na nakatayo sa dilim sa sulok ng bahay, ang ina ni Sarah, si Aling Bessie. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na may malamig na tingin, walang sinasabi, tanging ngumiti ng misteryoso. Naramdaman ko ang isang malamig na pakiramdam na dumaloy sa aking likod, ngunit sinubukan kong hindi ipaalam ito. Pagkalabas ko sa pinto, mas lalong lumamig ang hangin, at hindi ko maiwasang maramdaman na para akong pumasok sa ibang mundo, isang mundo na hindi ako kabilang. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Sarah at ng kanyang pamilya, hindi ko maihinto ang pag-iisip tungkol sa nangyari. Ang bahay ni Sarah, ang madilim na atmosfera, at ang kakaibang tingin mula sa kanyang ina, lahat ng iyon ay patuloy na umiikot sa isip ko, na parang isang palaisipang walang kasagutan. Kahit sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na ito ay isang pagkakataon lamang o mga malabong pag-isip, ngunit tuwing dumadaan ako sa kanilang bahay, isang hindi komportableng pakiramdam ang patuloy na sumusunod sa akin. Sa mga tahimik na gabi, palagi kong naririnig ang kakaibang ingay na nagmumula sa kanilang bahay, malumanay ngunit malinaw na tunog na parang may gumagalaw sa dilim. Ngunit tuwing magpapasya akong mag-imbestiga, bumabalik ang katahimikan ng nakakagulat. Walang nakakakita, walang nakakarinig. Ang mga ingay ay patuloy na umuulit, na parang isang siklo, at pakiramdam ko ay hinihila ako sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Isang gabi, nang matagal nang lumubog ang araw at ang nayon ay nababalot ng kadiliman, muli akong dumaan sa bahay ni Sarah. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayang pigilan ang aking pagkamausisa, may isang bagay sa akin na nagtutulak sa akin na alamin. Tumayo ako sa labas ng pinto, nagmamasid sa pamamagitan ng maliit na siwang sa bintana na nakita ko dati. Ang mahinang ilaw mula sa loob ng bahay ay sumisinad, at nakikita ko ang anino ni Sarah na naglalakad sa sala. Gayunpaman, hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito ay nakakita ako ng isang bagay na kakaiba, parang may kausap siya, ngunit hindi ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Hindi ko marinig ng malinaw, ngunit ang kanyang hitsura ay tila nakikipag-usap sa isang hindi nakikita. Ang pakiramdam na ito ay nagpapahirap sa akin, isang pakiramdam na para akong nakakakita ng isang bagay na hindi dapat makita. Lumapit ako ng mas malapit, sinusubukang marinig ng malinaw, ngunit bigla kong narinig ang ingay sa likod. Paglingon ko, nagulat ako nang makita si Mang Berto, ang ama ni Sarah, na nakatayo sa likod ko. Ang kanyang tingin ay napakalamig at matalim na pakiramdam ko ay nahuli ako. "Anong ginagawa mo rito?" tanong ni Mang Berto, ang kanyang boses ay malalim at nagbabanta. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Wala po, naglalakad lang po ako, sinubukan kong magsalita ng natural, ngunit hindi ko alam kung bakit natakot ako. Hindi na nagsalita si Mang Berto, tumayo lamang siya at tiningnan ako ng ilang sandali bago pumasok sa bahay, ngunit hindi pa rin niya inaalis ang kanyang mga mata sa akin. Hanggang sa nakapasok siya, nakahinga ako ng maluwag. Gayunpaman, hindi ko maihinto ang nadaramang pagkabalisa na bumabangon sa aking puso. May mali sa pamilya ni Sarah, at sigurado ako na nakatayo ako sa harap ng isang sikreto na hindi ko maaaring baliwalain. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, naiisip ko ang imahe ni Sarah na nakikipag-usap sa isang hindi nakikita sa bahay. Hindi ko alam kung nag-iisip lang ako o totoo iyon, ngunit hindi ko maalis ang pakiramdam ng pagkabalisa. Ang aking isip ay patuloy na umiikot sa mga iniisip, at alam ko na hindi ko maaaring maging ignorante. Kailangan kong alamin pa. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa bahay ni Sarah. Sa pagkakataong ito, hindi na ako basta-basta dadaan tulad ng dati. Mayroon akong plano. Patuloy kong bibisitahin ang kanyang pamilya at alamin ang katotohanan. Ngunit nang makarating ako sa bahay ni Sarah, nakakita ako ng isang bagay na napakaiba. Bukas ang pinto ng bahay, ngunit walang tao sa loob, tanging ang mahinang ilaw mula sa mga lampara ng langis. Walang ingay, walang nakikita, ngunit pakiramdam ko ay may kakaibang presensya. Ang unang bagay na napansin ko ay ang malaking anino na mabilis na gumagalaw sa bintana. Tumayo ako ng tahimik, hindi gumagalaw, at pakiramdam ko ay tumigil ang tibok ng puso ko.
Kahit hindi malinaw, nararamdaman ko na may mali na nangyayari sa harap ko. Nagpa siya akong lumapit, ngunit paggawa ko nito, narinig ko ang mga yabag sa likod. Sa una ay malumanay, pagkatapos ay lalong lumilinaw, na parang may papalapit sa akin. Hindi na ako makatayo, lumingon ako at nakita ko si Sarah. Nakatayo siya roon, ang kanyang mga mata ay malamig at ganap na naiiba sa dati. Ang kanyang ngiti ay nawala, pinalitan ng isang walang laman at malamig na tingin. "Bakit ka nandyan? Wala ka ba talagang napansin?" tanong sa akin ni Sarah. Ang kanyang boses ay tuyo, hindi na kasing init ng dati. Humakbang ako paatras, nararamdaman ang lamig na dumadaloy sa aking likod. Ang kanyang tanong ay nagpaparamdam sa akin na para bang matagal na akong binabantayan. Hindi ako makasagot kaagad at hindi ko maihinto ang pag-iisip tungkol sa nangyari kagabi. Hindi lamang nakikipag-usap si Sarah sa isang hindi nakikita, ngunit maaaring hinaharap niya ang isang sikreto na hindi ko kailanman naisip. "Sarah, ikaw, maaari mo bang ipaliwanag sa akin?" tanong ko, ang aking boses ay bahagyang nanginginig, ngunit hindi ko mapigilan na sabihin ito. Hindi siya sumagot kaagad, tiningnan lamang niya ako nang may mapanuring tingin na parang nagpapasya kung sapat ba ang lakas ng loob ko upang harapin ang katotohanan. Ang tanong na sinabi ko ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isip. "Sarah, ikaw, maaari mo bang ipaliwanag sa akin?" Sa oras na yon, nararamdaman ko na ang tensyon sa hangin, na parang isang hindi nakikitang lubid na humihila sa amin palapit, ngunit nagpaparamdam din sa akin na natatakot. Nakita ko ang mga mata ni Sarah, ngunit hindi ang mga mata na nakita ko dati. Ang mga mata na yon ay puno ng lamig, malayo, walang anumang init. Hindi sumagot kaagad si Sarah. Nakatayo siya roon, nag-aalangan na para bang nag-iisip kung dapat ba niyang ihayag sa akin ang katotohanan. Ngunit sa huli, bumuntong hininga lamang siya, na para bang nagpasya na oras na para ilantad ang lahat. "Siguro oras na para malaman mo," sabi ni Sarah, ang kanyang boses ngayon ay malumanay ngunit may malalim na kalungkutan. "Ang mga bagay na nakikita mo ay hindi lamang pagkakataon. Hindi normal ang pamilya ko. Kami-kami ay iba't ibang nilalang." Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ko, isang bahagi dahil sa pagkabalisa, ang natitira dahil sa hindi mapigilang pagkamausisa. Ang sinabi ni Sarah ay parang isang pagkabigla sa akin, ngunit hindi ko maalis ang bumabangong pagkamausisa. "Iba't ibang nilalang. Sinasabi mo na ikaw ay nag-aalangan ako," hindi ko makumpleto ang tanong. Tiningnan ako ni Sarah ng mariin, na para bang handa na para sa tanong na ilalabas ko, ngunit nang bumuka ang kanyang bibig, may nagbago sa kanyang mga mata. "Kami ay aswang," sabi niya ng malumanay, ngunit ang salitang iyon ay parang isang alon na sumasalpok at nagpapagulat sa akin. "Aswang," inulit ko, nararamdaman na ang mga salitang iyon ay hindi maaaring maging bahagi ng realidad na aking kinabibilangan. Narinig ko na ang tungkol sa kanila, mga misteryosong nilalang sa mga kwento, mga halimaw na madalas ikinukwento sa madilim na gabi para takutin ang mga bata. Ngunit totoo ba ito? Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay tila lumulubog sa isang alaala. "Tama. Ang pamilya ko ay may sumpa. Hindi kami maaaring mamuhay tulad ng mga normal na tao. Sa araw ay tao kami, ngunit sa gabi nagiging mga nilalang kami na kinatatakutan ng lahat." Nais kong lumapit, ilagay ang aking kamay sa kanyang balikat para aliwin, ngunit ang isa pang bahagi ay gustong tumakas, na parang isang likas na ugali para mabuhay. Gayunpaman, alam ko na hindi ko kaya, at ang katotohanan na ito ay dapat harapin. Kaya ikaw at ang pamilya mo, bakit ni? Hindi ko makumpleto ang aking tanong. Ang kwento na narinig ko ay napakahirap paniwalaan, ngunit hindi ko maaaring itanggi ang tunay na pakiramdam sa hangin, sa mga mata ni Sarah. Dahan-dahang lumapit si Sarah sa akin, pagkatapos ay umupo sa isang silya malapit sa bintana. Ang bawat miyembro ng pamilya ko ay dapat itago ang kanilang tunay na kalikasan. Hindi kami maaaring mamuhay tulad ng mga normal na tao kung mahuhuli. Sa tuwing may makakaalam kung sino kami, kailangan naming lumipat. Nangyayari na ito sa loob ng maraming henerasyon.
At sa pagkakataong ito ang pangatlong beses na kailangan naming lumipat sa isang bagong lugar. Isang kalungkutan ang lumitaw sa kanyang mukha, na para bang pagod na siya sa buhay na tumatakbo sa loob ng maraming taon. Ngunit ikaw, tumigil sandali si Sarah, at tiningnan ako ng may pakiusap, maaari mo bang tulungan ang pamilya ko? Ang tanong na yon ay nagparamdam sa akin na kakaiba. Paano ko sila matutulungan? Ako ay isang tagalabas. Hindi ko maintindihan ang sitwasyong ito, hindi ko maintindihan ang mga bagay na kinakaharap ng pamilya ni Sarah. Ngunit may isang bagay sa aking puso na nagtutulak sa akin na tumulong. Maaaring ito ay habag, maaaring ito ay pakikiramay, ngunit pakiramdam ko na hindi ko kayang talikuran. Ngunit hindi ka ba natatakot? Tanong ko, ang aking boses ay bahagyang naluluha. Bahagyang umiti si Sarah. Bakit ako matatakot? May kapalit ang lahat. Hindi namin gustong manakit ng kahit sino, gusto lang naming mamuhay ng mapayapa, tulad ng ibang tao. Ang kwento ni Sarah ay parang hinihila ako sa isang maze na walang labasan. Ang kanyang pamilya, ang mga nilalang na akala ko ay umiiral lamang sa mga kwento, ay nakatira na ngayon sa tabi ko, at kailangan kong harapin ang desisyon kung maaari kong ipagpatuloy ang relasyon na ito. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali, tanging ang tunog ng hangin na dumadaloy sa bintana. Sa huli, bumuntong hininga ako, itinaas ang aking kamay at kinuskos ang aking mukha na parabang sinusubukang kumbinsihin ang aking sarili. Kaya kung papayag akong tumulong, ano ang mangyayari? Tanong ko, ang aking mga salita ay may bahagyang panginginig, ngunit alam ko ang isang bagay na hindi na ako maaaring umatras. Kailangan naming panatilihin ang sikreto na ito. Ngunit tutulungan mo kaming manatiling ligtas. Basta hindi mo sasabihin sa kahit sino, hindi mapapahamak ang pamilya ko, sagot ni Sarah, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may determinasyon. Tiningnan ko siya ng ilang sandali pagkatapos ay tumango. Tutulong ako. Ngunit kailangan kong malaman pa. Lahat. Pagkatapos ihayag ni Sarah ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya, hindi ko maihinto ang pag-isip tungkol sa sinabi niya. Ang bawat salita ni Sarah ay umuulit sa aking isip na parang isang pagdidiin. Kami ay aswang, hindi maaaring mamuhay tulad ng mga normal na tao. Kahit na sumang-ayon na akong tulungan siya, hindi ko maiwasang maramdaman ang pagkabalisa at tensyon na tumataas bawat oras. Nang gabing iyon, pagka-uwi ko sa aking boarding house, hindi ako nakatulog. Ang mga iniisip tungkol sa pamilya ni Sarah ay patuloy na umiikot sa aking isip, at pakiramdam ko ay pumapasok ako sa isang mundo na ganap na naiba. Isang mundo na hindi ko maintindihan, ngunit hindi ko maaaring iwasan. Kinabukasan, nagpasya akong bumalik sa bahay ni Sarah. Nandyan pa rin ang pakiramdam ng pagkabalisa, ngunit may isang bagay sa akin na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Pinagkatiwalaan ako ni Sarah ng isang malaking sikreto, at hindi ko siya maaaring hayaan na harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Pagdating ko, bukas ang pinto ng bahay ni Sarah, ngunit sa pagkakataong ito ay walang tao sa loob ng bahay. Pumasok ako, tinawag ang kanyang pangalan, ngunit tanging Echo ang sumagot. Walang laman ang bahay, walang bakas ng kanyang pamilya kahit saan. Nakita ko ang isang kakaibang bagay sa mesa, isang maliit na silver bracelet, mukhang vintage. Kinuha ko ito at naramdaman ang isang lamig na dumaloy sa aking kamay. May mali, ngunit hindi ako maaaring tumigil. Itinago ko ang bracelet sa aking bulsa at patuloy na naghanap. Bigla, narinig ko ang mga yapak sa likod, at paglingon ko, nakita ko si Sarah na nakatayo roon, tahimik na nagmamasid sa akin. Hindi siya mukhang nagulat o nagalit, tanging ang kawalan ng laman sa kanyang mga mata, na para bang alam na niya na mahahanap ko ang bagay na yon. Nahanap mo na? Tanong ni Sarah, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may bahagyang pinipigilan. Iyon ang regalo na iniwan sa akin ng aking ina. Malalaman mo rin ang tungkol dito isang araw. Hindi ko alam kung paano sasagutin, ngunit isang bahagi sa akin ang naramdaman na isang malalim na kalungkutan sa kanyang mga salita.
Hindi lamang niya itinatago ang sikreto tungkol sa kanyang pamilya, kundi dapat ding tiisin ang pakiramdam ng pag-iisa at hindi pagkakaunawaan. Ang buong pamilya Sarah ay dapat mamuhay sa takot at pag-iisa, hindi maaaring makihalubilo sa mga normal na tao, hindi maaaring magmahal at mahalin tulad ng ibang tao. Sarah, hindi ko naintindihan ang lahat, sabi ko, sinusubukang magbigay ng paliwanag. Ngunit gusto kong tumulong. Hindi ka nag-iisa. Lumapit si Sarah, ang kanyang mga mata ay tumingin sa akin ng may pasasalamat. Nagpasya ka na. Tulungan ang pamilya ko, tulungan kaming mapanatili ang kapayapaan. Ngunit dapat mong maintindihan na kailangan naming lumipat palagi. Sa tuwing kami ay mahuhuli, sa tuwing may nakakaalam tungkol sa amin, kailangan naming umalis. At pagkatapos ay magsisimula muli ang lahat. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ko, ang determinasyon sa akin ay nagsisimulang lumilinaw. Ang pakiramdam na ito, hindi ko maaaring iwanan si Sarah at ang kanyang pamilya. Kailangan nila ng tulong, at nagpasya na akong tulungan sila anuman ang dapat kong harapin. Nanatili si Sarah tahimik ng ilang sandali at sinabi, hindi kami maaaring mamuhay sa takot magpakailanman. Hindi na gustong tumakas ng pamilya ko. Gusto naming magkaroon ng isang lugar upang mamuhay ng mapayapa, ngunit maaaring hindi mo maintindihan. Tumigil siya, ang kanyang mga mata ay tumingin sa silver bracelet sa aking kamay. Sarah, naintindihan ko. Maaaring hindi ko naintindihan ang lahat, ngunit hindi ko maaaring baliwalain. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata, ang determinasyon sa aking boses ay hindi maitatanggi. Umupo kaming magkasama, walang sinasabi, ngunit ang koneksyon sa pagitan namin ay mas lalong lumalim. Kahit napakaraming sikreto tungkol sa kanyang pamilya, alam ko na nakagawa ako ng tamang desisyon. Tutulungan ko ang pamilya ni Sarah na mapanatili ang kapayapaan na nararapat sa kanila, kahit na yon ang pinakamapanganib na bagay na ginawa ko. At pagkatapos, na para bang isang natural na bagay, hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sarah. Hindi niya binawi ang kanyang kamay, sa halip ay hinawakan ang aking kamay, na parang isang pangakong walang salita. Isang pangako na sama-sama naming haharapin ang mga pagsubok na darating. Ngunit hindi ko alam na, kapag nakapasok ka na sa mundong ito, walang daan pabalik. Pagkatapos ng desisyon na tulungan si Sarah at ang kanyang pamilya, hindi ko na tinitingnan ang buhay tulad ng dati. Sa mga sumunod na araw, patuloy akong bumisita sa pamilya ni Sarah, at unti-unti kaming naging mas malapit. Gayunpaman, ang atmosfera sa bahay ni Sarah ay lalong bumibigat. Sa tuwing pupunta ako, lalo kong nararamdaman ang isang bagay na mas kakaiba. Kahit na si Sarah ay patuloy na nagpapakita ng pagiging bukas at palakaibigan, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng isang pag-aalala na hindi maaaring alisin. Isang araw, nang dumating ako, nakita ko si Sarah na tahimik na nakaupo sa sala. Hindi niya ako tiningnan, sa halip ay tiningnan lamang ang silver bracelet na hawak ko pa rin mula noong nakaraan. Ang kanyang mga manipis na daliri ay hinimas ang bracelet na para bang ito lamang ang nagkokonekta sa kanya sa nakaraan, sa mga bagay na nawala. Sarah, may problema ba? Tanong ko, hindi ko maaaring baliwalain ang kanyang hindi karaniwang katahimikan. Tumingala si Sarah, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa malalim na kalungkutan. May isang bagay na hindi ko pa sinasabi sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi lamang tumatakas ang pamilya ko dahil sa takot na mahuli. Hinahabol kami. Bahagya akong nagulat, hindi ko kayang paniwalaan na ang mga bagay na iniisip ko lamang na mga kwento ng mga multo ay maaaring tunay na umiiral. Hinahabol? Sino ang humahabol sa inyo? Sumanhin si Sarah, tila ba't ang tanong ko'y nagdulot ng isang malakas na alon sa kanyang kalooban. Hindi lang kami mga nilalang na supernatural na itinakwil ng lipunan. May isang grupo, tinatawag nila ang kanilang mga sarili na hunters, mga mangangaso ng mga nilalang na katulad namin. Matagal na nilang tinutugis ang pamilya ko. Sa bawat lugar na puntahan namin, sinusundan at tinatangka nila kaming hulihin. Nagsimulang kumalat ang takot sa aking loob, ngunit hindi ko kayang umalis.
Ang relasyon ko at ni Sarah ay naging masyadong malalim at hindi ko kayang ipagwalang bahala ang kanyang paghihirap. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ko, bumaba ang aking tono. Tumingin si Sarah sa akin, ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila may mahahalagang desisyon na nabubuo sa kanyang isipan. Hindi mo pwedeng sabihin ito sa kahit kanino. Kung malalaman nila, hindi lang ang pamilya ko ang mapapahamak, kundi pati na rin ikaw. Kailangan naming magpatuloy na magtago, manirahan sa dilim hanggang sa makahanap kami ng paraan upang harapin sila. Ang mga salita ni Sarah ay nagpabigat sa akin. Isa lang akong ordinaryong tao, walang kapangyarihan o espesyal na kakayahan para tulungan ang kanyang pamilya. Ngunit may isang bagay sa akin na hindi ako pinapayagang umatras. Nangako akong tutulong sa kanila at hindi ko pwedeng baliwalain ang pangakong iyon. Kinabukasan, nang bumalik ako sa bahay ni Sarah, hindi ko maiwasang makaramdam ng presensya ng isang tao sa dilim. Kahit na sinubukan ng pamilya ni Sarah na itago ang lahat ng bakas, pakiramdam ko pa rin ay sinusundan ako ng isang bagay na hindi ko maintindihan. Hindi ko inaasahan na ang pananahimik na ito ay aabot sa puntong pagpasok ko sa bahay. Nakita ko ang isang anino ng tao na nakatayo sa pinto. Si Mang Berto, ang ama ni Sarah. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na siya malamig at seryoso tulad ng mga nakaraang pagkakataon. Sa halip, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, na tila nagtatangkang itago ang isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Alex, tawag ni Mang Berto sa akin, mababa ang kanyang boses. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay, hindi na kayang ipagpatuloy ng pamilya ko ang ganitong buhay. Hindi mo alam ang kapangyarihan ng mga mangangaso na ito. Marami na silang pinatay na pamilyang katulad namin. Wala akong sinabi, nanatili lang akong tahimik, nakikinig. Nagpatuloy si Mang Berto, kung ipagpapatuloy mo kaming tulungan, ang buhay mo rin ay hindi na magiging ligtas. Ngunit kung talagang gusto mo kaming tulungan, kailangan mong maging handa na magsakripisyo, dahil maaaring dumating ang oras na kailangan mong harapin sila. Ang mga salitang iyon ay tila nagtulak sa akin sa isang mundo na hindi ko kailanman naisip. Hindi lang ako nahaharap sa mga nilalang na supernatural, kundi pati na rin sa mga malupit na mga ngaso, mga taong walang awa. Ngunit hindi ko kayang umalis, sagot ko, matatag ang aking boses. Si Sarah at ang kanyang pamilya ay mga kaibigan ko, at hindi ko sila pababayaan. Tinignan ako ni Mang Berto ng matagal, at sa huli, huminga rin siya ng malalim, na tila naintindihan na niya ang aking desisyon. Mabuti. Ngunit kailangan mong maghanda ng iyong isipan. Hindi kami kayang manirahan sa dilim magpakailanman. Sa mismong sandaling iyon, may kumatok sa pinto, at naramdaman kong parang nanigas ang buong espasyo. Dali-daling sumenyas si Mang Berto sa akin na manahimik. Hindi mo pwedeng ipaalam sa kanila na nandito ka. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari, ngunit alam ko kung anong dapat kong gawin. Dahan-dahan akong lumabas sa likod na pintuan, ngunit bigla, isang tawag mula sa loob ng bahay ang nagpatigil sa akin. Alex, tawag ni Sarah sa akin sa pagkalito. Dumating na sila. Nang tawagin ako ni Sarah, nakaramdam ako ng lamig na dumaloy sa aking gulugod. Hindi ako makapaniwala na umabot na kami sa puntong ito. Ang pamilya ni Sarah ay tinutugis, at ngayon ay kasama na rin ako sa laban na hindi ko pinaghandaan. Alex, sigaw ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Dumating na sila. Ang mga salitang iyon ay hindi na nagbigay sa akin ng oras para mag-isip. Ang buong pamilya ni Sarah, mula kay Mang Berto hanggang sa kanyang ina, si Aling Bessie, tila alam na hindi na magiging payapa ang kanilang buhay kung patuloy silang magtatago. At ngayon, ang mga kaaway, ang mga hunters, ay papalapit na. Sumenyas si Mang Berto sa akin na manahimik at magtago sa maliit na silid sa likod ng bahay. Ang buong pamilya nila ay kalmado, ngunit nararamdaman ko ang tensyon sa hangin. Ang bawat isa sa pamilya ni Sarah ay naghahanda para sa paghaharap na ito, ngunit wala akong iba kundi takot. Hindi ako isang mandirigma, wala akong kasanayan o lakas upang protektahan ang aking sarili, lalo na sila.
Alex, kailangan mong pumasok dyan ngayon. Pagmamadali ni Mang Berto, seryoso ang kanyang boses. Haharapin namin ang mga mangangaso na ito. Hindi mo pwedeng ipaalam sa kanila na may iba pang tao sa bahay. Wala akong ibang nagawa kundi tumango, dali-daling tumakbo sa madilim na silid. Naririnig ko ang mga yabag ng isang tao sa labas, mga tunog mula sa kahoy na pintuan na pinupukpok ng malakas. Tumayo ako nang hindi gumagalaw, sinusubukang huwag huminga ng malakas. Ang silid na ito ay walang iba kundi isang lumang kama at ilang bagay na nakakalat. Pakiramdam ko ay naitulak ako sa isang sitwasyon na hindi ko kayang kontrolin. Mula sa silid, malinaw kong naririnig ang usapan sa labas, kahit na mahina silang magsalita. Nakilala ko ang boses ni Sarah, ngunit may iba pang mga boses, mga hindi pamilyar na boses na hindi ko makilala. Ang buong pamilya ni Sarah ay humaharap sa isang laban para sa buhay, at wala akong ibang magawa kundi maghintay. Pagkalipas ng ilang sandali, unti-unting humupa ang ingay mula sa labas. Ang pintuan ay binuksan ng malakas, at narinig ko ang boses ni Mang Berto na nagsalita, malalim, medyo tensyonado. Anong ginagawa niyo dito? Hindi ito ang tamang oras. Dumating kami para tapusin ito, sagot ng isang hindi kilalang boses. Nararamdaman ko ang lamig sa boses na yon, na tila nakaharap na nila ang pamilya ni Sarah dati. Sinabi ko na, hindi target ng mga tao ang pamilya ko, patuloy ni Mang Berto. Wala siyang kinalaman sa amin. Umupo ako ng tahimik, sinusubukang marinig ang lahat, ngunit hindi nangahas na gumalaw. Bigla, naririnig ko ang malalakas na yabag na papalapit sa akin. Kumakabog ang puso ko sa aking dibdib, na tila lalabas. Ang pinto ng silid ay bumukas, at napagtanto ko na si Sarah pala ito. Pumasok siya, tahimik na isinara ang pinto sa likod niya. Kumusta ang sitwasyon? Tanong ko, hindi maitago ang pag-aalala sa aking boses. Yumuko si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Alam na nila na nandito tayo. Ngunit tama si Mang Berto, wala silang karapatan sa amin. Gusto lang nila kaming patayin upang burahin ang pamilya namin sa mundong ito. Kung gayon, anong dapat natin gawin ngayon? Tanong ko, ang pakiramdam ng pagkalito ay hindi mawala sa aking isipan. Hindi ko kailanman inakala na ang buhay ko ay mapupunta sa ganitong sitwasyon, na kailangang tumakas mula sa mga mapanganib na mga ngaso. Tahimik si Sarah ng ilang sandali at pagkatapos ay nagsabi, kailangan nating lumaban. Hindi na kayang mabuhay ng pamilya ko sa takot magpakailanman. Hindi na kami tatakas pa. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng pag-aalala at kawalan ng kapanatagan, ngunit kasabay nito ay may isang bagay na tulad ng isang paghihikayat sa akin. Maaaring hindi ako isang malakas na tao, ngunit nagpasya ako na hindi ko hahayaang harapin ni Sarah at ng kanyang pamilya ang mga kaaway ng mag-isa. Kung gayon, paano tayo magsisimula? Tanong ko, ang aking puso ay puno ng determinasyon, kahit na alam kong hindi ako ang taong may kakayahang harapin ang mga mangangaso na yon. Tiningnan ako ni Sarah ng may taos pusong tingin. Kailangan nating humanap ng paraan para hindi na nila kayang atakihin ang pamilya ko. Sama-sama tayong lalaban. At kung kinakailangan, gagawin ko ang lahat upang protektahan ang mga taong mahal ko. Naupo kami ng magkasama, nagsimulang magplano. Ngunit alam ko, hindi lang kami, kundi pati na rin ang buong lugar ay madadamay sa laban na ito. At kailangan naming harapin ang mga pagsubok na mas malaki pa. Ang buong pamilya ni Sarah ay naghanda para sa pinakamasama. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, na tila ang bawat segundo na lumipas ay maaaring magdala ng isang laban para sa buhay. Bumaba ang gabi, at ang langit ay tila bumagsak sa aming mga ulo. Ang lahat ay tila mas madilim, ang bawat hakbang ay tila naglalakad sa alambre, hindi na makabalik. Nang buksan ni Mang Berto ang pinto, nakita ko ang 3 estranghero na nakatayo sa labas, ang kanilang buong katawan ay nakasuot ng itim na balabal, ang kanilang mga mukha ay hindi makita. Ang isa sa kanila ay lumapit, hawak ang isang mahabang tungkod. Umalinggaw ang kanyang boses, malamig at walang anumang emotion. Dumating na ang oras, Mang Berto. Dumating na ang oras na ito.
Hindi sumagot si Mang Berto, tumayo lang doon, seryoso ang kanyang mga mata. Hindi tayo pwedeng magtago magpakailanman, sabi niya, mahina at puno ng determinasyon ang kanyang boses. Poprotektahan ko ang pamilya ko. Hindi na nagsalita ang mga estranghero, nagtinginan na lang at pagkatapos ay bumalik, na parang may isang hindi sinasabi na kasunduan. Sa hangin na yon, naramdaman ko ang aking takot na tumaas. Hindi ako isang mandirigma, hindi ko alam kung ano ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Isa lang akong ordinaryong tao, walang kasanayan o lakas upang protektahan ang aking sarili, lalo na ang mga taong mahal ko. Tumayo si Sarah sa tabi ko, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala, ngunit may isang bagay na matatag sa paraan ng pagkakahawak niya sa aking kamay. Alex, kaya mo yan. Ikaw ang tanging taong mapagkakatiwalaan namin ngayon. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas, ngunit hindi pa rin sapat upang alisin ang takot sa aking puso. Hindi ko alam kung kaya kong tiisin ang laban na ito o hindi, ngunit alam ko rin ang isang bagay, hindi ako pwedeng sumuko. Kung gagawin ko yon, hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili. Sumenyas si Mang Berto, at agad, si Aling Bessie, kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ni Sarah, ay nagsimulang kumilos. Alam ng lahat sa pamilya kung ano ang gagawin. Nabuhay sila sa panganib na ito sa buong buhay nila, at ngayon kailangan nilang protektahan ang isa't isa sa anumang paraan. Nakita ko si Mang Berto, mahigpit na hawak ang tungkod, ang kanyang mga mata ay wala ng pag-aalinlangan. Kahit na nahaharap sa anumang panganib, nananatili siyang matatag. Sa puntong ito, nakaharap namin ang mga estranghero. Hindi sila ordinaryong nilalang. Ang isa sa kanila ay lumapit, ang kanyang mga mata ay malamig na hindi ko maiwasang makaramdam ng ginaw na dumaloy sa aking gulugod. Matagal na kayong nagtatago. Oras na para tapusin ito. Ang isang bahagi sa akin ay gustong tumakas, ngunit naiintindihan ko rin na hindi pwede, dahil kung aalis kami, hindi na kailanman magkakaroon ng kapayapaan ang pamilya ni Sarah. Sa pagkakataong ito, handa na silang lumaban. Paalam, Mang Berto. Huwag na kayong magtago. Hindi na kami magtatagal. Ang mga salitang ito ay parang isang hatol. Ang isa sa mga estranghero ay itinaas ang kanyang kamay, at agad, nakakita ako ng isang sinag ng liwanag. Ngunit hindi mula sa anumang sandata. Ang ilaw na iyon ay nagmula sa mga kamay ni Sarah, humakbang siya, ang kanyang mga mata ay puno ng lakas at determinasyon. Hindi ko kayo papayagan na gawin yon. Malakas na sabi ni Sarah, umalingaw-ngaw ang isang malakas na pagsabog, at nakita ko ang isang malakas na daloy ng hangin mula sa katawan ni Sarah. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong ginamit ni Sarah ang kanyang kapangyarihan, at hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Hindi lang siya isang ordinaryong babae, siya ay isang makapangyarihang nilalang, isang aswang, na may kakayahang hindi ko maisip. Hindi namin kayo pababayaan, sabi ni Mang Berto, at agad sumugod siya sa labanan. Sa isang iglap, ang hangin ay naging masikip. Ang ungol ng mga nilalang, ang yabag ng mga paa, ang lahat ay tila nagsama-sama. Ang mga estranghero ay lumalaban ng walang awa, at wala akong ibang magawa kundi tumayo sa labas, nasasaksihan ang nakakatakot na labanan na ito. Naramdaman kong namanhid ang aking mga kamay at paa nang makita kong hinarap ni Sarah ang isa sa mga ngaso. Ginagamit niya ang kanyang kakayahan upang lumikha ng malakas na daloy ng hangin na binabara ang mga atake ng kanyang kaaway. Ang mga pagsabog at nakasisilaw na ilaw ay ginawang mas masikip ang hangin. Hindi ko kailanman inakala na ang pamilya ni Sarah ay magiging napakalakas, ngunit ngayon ko lang napagtanto na mayroon silang hindi maisip na lakas, at hindi sila titigil hanggang sa maprotektahan nila ang kanilang sarili. Nagpatuloy ang labanan. Ang bawat isa sa pamilya ni Sarah ay lumalaban sa abot ng kanilang makakaya upang panatilihing ligtas ang isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa sitwasyong ito, ngunit alam ko na sa sandaling tumayo ako kasama nila, hindi ako lilingon. Ang labanan ay hindi natapos kaagad tulad ng inaasahan ko. Matapos ang malalakas na pag-atake ng pamilya ni Sarah at ang pagtugon ng mga ngaso, nanatili pa rin ang mabigat at tensyonadong hangin.
Tumayo ako roon, hindi ko maalis ang aking mga mata sa labanan na nagaganap mismo sa harap ko. Ginamit ni Sarah at Mang Berto ang lahat ng kanilang lakas upang labanan ang mga kaaway, ngunit alam ko na hindi ito magtatagal. Ang mga mangangaso na ito ay hindi madaling talunin. Ang ilaw mula sa mga pag-atake ni Sarah ay nagliliwanag sa buong bahay na nagpapabuhay sa lahat ng bagay sa paligid. Ang kanyang mga suntok, bagamat malakas, ay tila hindi kaya ang mga yon. Sa bawat suntok na kanyang ibinibigay, sila ay umaatake ng mas malupit. Tumingin ako. Sa pamilya ni Sarah, lumalaban sila para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ako lang ay isang tagalabas, walang mga kakayahan na katulad nila, hindi kayang gumamit ng supernatural na kapangyarihan. Lahat ay labis-labis sa akin. Hindi ako kayang tumayo at panoorin silang mapanganib. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Lumingon ako upang tingnan si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at lakas. Gayunpaman, sa mismong sandaling iyon, napansin ko na ang isa sa mga mangangaso ay papalapit sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako kayang manahimik. Sumugod ako sa kanila, wala nang takot, isa na lang ang nais, protektahan si Sarah. Sarah! Sigaw ko, sumugod patungo sa kanya. Ang isang mangangaso ay naghanda ng umatake sa kanya. Wala nang oras para mag-isip, sumugod ako sa kanya, hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Tiningnan ako ni Sarah, ang kanyang mga mata ay lumaki na tila hindi makapaniwala sa aking ginagawa. Hindi, Alex. Hindi mo pwede. Sigaw niya. Ngunit hindi ako kayang huminto. Hindi ko kayang hayaang lumaban si Sarah ng mag-isa, kahit na alam kong wala akong magagawa. Sa lahat ng lakas na mayroon ako, malakas kong itinulak ang mga ngaso, dahilan upang mawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa lupa, at sinamantala ko ang pagkakataong iyon upang tulungan si Sarah na makatayo. Hindi ko maintindihan kung paano ko nagawa iyon. Ang pag-aalala, ang takot, lahat ay nawala nang tumayo ako at hinarap ang kaaway na ito. Isang bagay na lang ang nananatili sa akin, protektahan ang mga taong pinapahalagahan ko. Okay ka lang ba? Tanong ni Sarah, tiningnan ako ng may pagtataka at pagpapasalamat. Wala na siyang sinabi, tumango lang, na tila nagpapasalamat sa akin sa isang espesyal na paraan. Tiningnan ako ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa. Hindi ka isang mandirigma, ngunit tama ang ginawa mo, sabi niya, mas banayad ang kanyang boses, ngunit naglalaman pa rin ng pagkaseryoso. Ito ay pamilya, at ang pamilya ay laging nagpoprotekta sa isa't isa. Nagpatuloy ang labanan. Hindi basta-basta sumuko ang mga mangangaso. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nakalamang na kami. Hindi lang lumalaban ang pamilya ni Sarah gamit ang lakas, kundi pati na rin sa pananampalataya at pagkakaisa. At ako, kahit na walang espesyal na kakayahan, ay natagpuan ko na rin ang aking lakas, ang lakas ng determinasyon at katapangan. Kahit na hindi pa tapos ang labanan, ngunit alam ko na hindi kami nag-iisa. Ang pamilyang ito ay naging bahagi ng buhay ko, at lalaban ako para protektahan sila, kahit na kailangan kong harapin ang anumang panganib. Habang nagpapatuloy ang labanan, isang bagay ang malinaw, hindi lang ang aming buhay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng pamilya ni Sarah ay nakasalalay sa aming mga kamay. At hindi kami titigil hanggang sa manalo. Ang labanan ay hindi huminto lamang sa isang mapagpasyang suntok. Nang isipin ko na nakontrol na namin ang sitwasyon, lumitaw ang isang masakit na katotohanan sa aking harapan, hindi pa rin sumusuko ang mga mangangaso. Mas malakas sila, mas determinado, at kaharap lang namin ang isang bahagi ng kanilang pakana. Tumayo ako sa sala ng bahay, basang-basa ng pawis ang likod ng aking damit, malabo ang aking mga mata dahil sa tensyon. Tumayo si Sarah sa tabi ko, tiningnan niya ako, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng determinasyon, ngunit nakikita ko ang pagod sa bawat galaw niya. Matagal nang lumalaban ang pamilya ni Sarah, ngunit hindi madaling harapin ang mga mangangaso na ito. Pumasok si Mang Berto, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Kailangan nating maghanda. Hindi sila basta-basta susuko.
Sabi niya, mahina at seryoso ang kanyang boses. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ko, pakiramdam na ang bawat desisyon ngayon ay mahalaga. Hindi ako kayang tumayo at panoorin silang lumaban ng mag-isa. Kailangan kong gumawa ng isang bagay. Tiningnan ako ni Mang Berto ng matagal, at pagkatapos ay sumagot, maganda na ang nagawa mo, Alex. Ngunit ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa lakas. Ito ay laban ng talino, ng estratehiya. Ang kanyang mga salita ay nagpaisip sa akin. Tama, hindi kami pwedeng umasa lang sa lakas para manalo. Hindi madaling kalaban ang mga mangangaso na ito. Matagal na nilang sinusubaybayan ang pamilya ni Sarah, at sa bawat pagkakataon na tumatakas ang kanyang pamilya sa isang bagong lugar, ipinagpapatuloy nila ang pagtubis. Si Sarah, na nakatayo malapit sa akin, ay mahinang sinabi, kailangan nating humanap ng paraan para pigilan sila. Kung hindi, hindi lang ang pamilya ko, kundi pati na rin ang mga inosenteng tao sa paligid ang madadamay sa laban na ito. Tiningnan ko siya, at may isang malakas na pakiramdam na pumuno sa akin. Hindi lang dahil sa pamilya ni Sarah, kundi dahil hindi ko rin matanggap ang kawalang katarungan na ito. Nagpasya kaming tulungan sila, at ngayon na ang oras para gamitin namin ang lahat ng aming makakaya upang lumaban. Mang Berto, kailangan nating kumilos ngayon. Hindi na ako kayang tumayo, sabi ko, mas sigurado ang aking boses kaysa dati. Tiningnan niya ako, tumango at sinabi, naging bahagi ka na ng pamilyang ito, Alex. At lalaban ang pamilyang ito hanggang sa huli. Ang mga estranghero ay nasa labas pa rin, nanonood, naghahanda para sa susunod na labanan. Alam ko, kung hindi kami kikilos kaagad, wala nang pagkakataon. Ngunit paano namin tatalunin ang mga mangangaso na ito? Malalakas sila, may mga espesyal na kakayahan, at matagal na nilang sinusubaybayan ang pamilya ni Sarah. Sarah, kailangan nating magplano. Hindi na pwede ang patuloy na pagtatago, sabi ko, determinado. Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating hanapin ang kanilang kahinaan. Ang bawat mangangaso ay may kanya-kanyang layunin, ngunit kung magtutulungan tayo, malilito natin sila. Ang buong pamilya ni Sarah, nang may maingat na paghahanda, ay nagplano ng sama-sama. Kailangan naming gumalaw sa dilim, gamitin ang talino at lakas upang harapin ang aming kaaway. Kahit na hindi kami kayang lumaban gamit ang lakas tulad nila, ang pagkakaisa at pananampalataya sa isa't isa ang magiging pinakamakapangyarihang sandata namin. Habang bumababa ang gabi, inihanda namin ang lahat, matyagang naghintay para sa tamang oras. Sa sandaling umatake ang mga mangangaso, kami ay sasalakay. At sa pagkakataong ito, hindi na lang kami tatayo at magtitiis. Bigla, muling tumunog ang katok sa pinto. Sigurado ako, sabi ko, umiti ng pilit. Handa na kami. Bumaba na ang gabi, at ang kapaligiran sa loob ng bahay ay naging mas mabigat kaysa dati. Ang lahat ay naghanda para sa paghaharap na alam naming magpapasya sa kapalaran ng pamilya ni Sarah at posibleng sa buhay ko. Ang tensyon ay kumalat sa hangin na parang isang makapal na hamog. Tumayo si Mang Berto, Aling Bessie at Sarah malapit sa isa't isa, nagpalitan ng mga tingin na puno ng determinasyon. Walang nagsalita, ngunit naramdaman ko ang katatagan sa bawat hakbang nila. Matagal na silang lumalaban, at ngayon ay wala nang ibang pagpipilian kundi ang harapin ang mga mangangaso hanggang sa huli. Handa ka na ba, Alex? Tanong ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, ngunit nakikita ko ang pag-aalala na nakatago sa loob nito. Handa na ako, sagot ko, kahit na maraming pagdududa sa loob ko. Hindi ako isang mandirigma, hindi ko kailanman naisip na kailangan kong harapin ang mga bagay na ito. Ngunit sa pagtingin sa mga mata ni Sarah at ng kanyang pamilya, naiintindihan ko na kung hindi ako lalaban, hindi ko kayang mabuhay sa aking sarili. Lahat ay maingat na inihanda. Detalye ng pinlano ni Mang Berto, hinati ang mga gawain sa bawat miyembro ng pamilya. Samantala, ako, bagamat walang mga kapangyarihang supernatural, ay binigyan ng mahalagang tungkulin, ang makipag-ugnayan at suportahan ang pamilya ni Sarah kung kinakailangan. Hindi mo kailangang gawin ang mga bagay na higit sa iyong makakaya,
Alex, sabi ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay banayad ngunit naglalaman pa rin ng pagiging istrikto. Basta't manindigan ka at protektahan si Sarah, sama-sama tayong makakalampas dito. Tumango ako, gayunpaman, sa aking puso ay nakaramdam pa rin ako ng isang pag-aalala na hindi ko maalis. Masyadong malaki ang lahat para sa akin. Ngunit alam ko rin na walang atrasan. Kapag nangako ka ng tutulong, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Tumayo ako malapit sa bintana, pinagmamasdan ang mga anino na gumagalaw sa labas ng bakuran. Ang mga humahabol ay naroroon pa rin sa isang lugar, tiyak na hindi nila bibitiwan ang pamilya ni Sarah. Nararamdaman ko ang kanilang presensya, na parang nilalamon ng kadiliman ang bawat sulok ng ngayon. Wala na tayong oras. Simulan na natin, sabi ni Mang Berto, at sabay-sabay na kumilos ang buong pamilya. Nanguna si Sarah, ang liwanag mula sa kanyang mga atake ay nagbibigay liwanag sa bawat daan sa unahan. Paglabas namin, napansin ko na isa sa mga humahabol ang nakatuklas sa amin. Nakatayo siya sa isang malayo, ngunit ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig ng diretsyo sa pamilya ni Sarah. Iyon ang senyales na hindi na tayo maaaring magtagal pa. Sumulong si Sarah nang walang pag-alinlangan. Tila sanay na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit napagtanto ko na gaano man siya kalakas, ito pa rin ay isang laban para sa buhay. Mag-ingat kayong lahat! Sigaw ni Sarah, at kaagad, itinaas niya ang kanyang kamay, lumilikha ng isang malakas na alon ng enerhiya na umaatake patungo sa kaaway. Ngunit ang mga humahabol ay hindi madaling talunin. Isa sa kanila ang sumugod, nakataka sa atake ni Sarah, at winasiwas ang isang matalim na talim patungo sa kanya. Nakita ko ang liwanag mula sa talim na tumama sa aking mga mata, at agad na nilamon ng takot ang aking puso. Hindi maaaring masaktan si Sarah. Sumugod ako patungo sa kanya, hinarang ang atake ng kaaway gamit ang aking katawan, bagamat alam kong wala akong kakayahang magtanggol. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko kayang tumayo at panoorin siyang mapahamak. Alam ko na bagamat hindi ako mahusay sa pakikipaglaban, kailangan kong gawin ang lahat para protektahan si Sarah. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw nang tumama ang talim ng kaaway sa aking kamay. Napayuko ako sa sakit, ngunit mahigpit ko pa ring hinawakan ang kamay ni Sarah, hinila siya palayo sa kaaway. Dumating ang isang pakiramdam ng pagod, ngunit hindi ako maaaring huminto. Dapat ko siyang panatilihing ligtas. Okay ka lang ba? Tanong ni Sarah, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Okay lang ako, sagot ko, bagamat dumudugo pa rin ang sugat. Hindi ko siya maaaring mag-alala sa akin sa ngayon. Kailangan nating talunin sila, Sarah. Tiningnan ako ni Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumango siya at walang sinabi. Tila, ang pangako na protektahan ang kanyang pamilya ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang bagay na talagang gusto kong gawin. Nagpatuloy ang laban at wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang lumaban sa abot ng ating makakaya. Dumudugo pa rin ang sugat sa aking kamay, ngunit hindi ko nararamdaman ang sakit na inaakala ko. Ang pinakakilala ko sa ngayon ay ang pag-aalala na hindi ko maalis sa aking puso. Sumugod ako sa laban na ito para sa pamilya ni Sarah, ngunit ngayon ay nagtataka ako kung mayroon ba akong sapat na lakas upang protektahan sila, kung ako ay isa lamang ordinaryong tao na walang mga kapangyarihang supernatural tulad nila. Nakita kong nag-aalala si Sarah na tumitingin sa akin, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng katatagan. Wala siyang sinabi, inilagay lamang ang kanyang kamay sa aking balikat bilang isang kaaliwan, pagkatapos ay patuloy na pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid. Hindi pa tapos ang laban at alam kong hindi sila basta-basta susuko. Ang mga humahabol na ito ay sinusubaybayan ang pamilya ni Sarah sa loob ng maraming taon at ngayon ay sinusubukan nilang ganap na puksain sila. Okay ka lang ba? Tanong ni Sarah, ang kanyang mga mata ay malumanay ngunit may malinaw na pag-aalala. Tumango ako, bagamat puno pa rin ako ng pagkalito. Hindi ko siya maaaring bigyan ng higit pang pag-aalala. Sinubukan kong tumayo, ngunit ang sakit mula sa sugat ay nagdulot sa akin upang maupo.
Okay lang ako, kailangan ko lang magpahinga ng kaunti. Naghingal ako, sinisikap na huwag hayaang mawalan siya ng pag-asa dahil sa aking kahinaan. Wala nang sinabi si Sarah, inilagay lamang ang kanyang kamay sa aking balikat bilang isang kaaliwan, pagkatapos ay patuloy na pinagmamasdan ang sitwasyon sa paligid. Hindi pa tapos ang laban at alam kong hindi sila basta-basta susuko. Ang mga humahabol na ito ay sinusubaybayan ang pamilya ni Sarah sa loob ng maraming taon, at ngayon ay sinusubukan nilang ganap na puksain sila. Poprotektahan kita, mahinang sabi ni Sarah, na para bang ang pangako na yon ay bahagi niya. Tiningnan ko siya, nararamdaman ang lakas at determinasyon na taglay niya. Hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa mga taong mahal niya. Sa sandaling iyon, narinig ko ang isang ingay sa unahan. Lumapit ang isa sa mga humahabol. Alam ko na walang oras para mag-isip. Sa lahat ng lakas na natitira sa akin, tumayo ako, bagamat nahihilo pa rin ako sa sakit. Ngunit hindi ko maaaring hayaang lumaban si Sarah at ang kanyang pamilya ng mag-isa. Saan ka pupunta? Tiningnan ako ni Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Tutulong ako, sabi ko, ang aking boses ay determinado, bagamat pagod ang aking katawan. Hindi tayo susuko. Lalaban ako kasama ninyo. Hindi tumutol si Sarah, ngunit malinaw kong nakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Nauunawaan niya na hindi ako isang mandirigma. Ngunit nagpasya na ako na hindi ako tatayo sa labas ng laban na ito. Kahit na kailangan kong harapin ang sakit, lalaban ako hanggang sa huli. Nakikipaglaban si Mang Berto at Aling Bessie sa isang grupo ng mga humahabol at nakita ko na ang sitwasyon ay naging mas matindi. Ang mga estrangherong ito ay hindi lamang malalakas kundi mayroon ding mga kakayahan na hindi natin mahuhulaan. Kailangan mong gumawa ng isang bagay. Sigaw ni Mang Berto, ang kanyang boses ay puno ng pagod ngunit puno pa rin ng determinasyon. Tulungan niyo kaming protektahan ang bahay na ito. Hindi na ako maaaring mag-atubili pa. Sa pagtingin sa pamilya ni Sarah, nakita ko ang isang bagay na malinaw, ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan ng kanilang buhay, kundi tungkol din sa pagkakaisa, tungkol sa pagmamahal na ibinibigay nila sa isa't isa. Hindi ko hahayaang lumaban silang mag-isa. Sumugod ako sa laban, ginamit ang lahat ng mayroon ako upang tulungan sila. Bagamat hindi ako maaaring lumaban tulad nila, ngunit alam ko na maaari akong gumawa ng isang bagay, kahit na maliit lamang, upang tulungan ang pamilya ni Sarah na malampasan ang sitwasyong ito. Sa isang malakas na suntok, pinabagsak ko ang isa sa mga humahabol na nagdulot dito upang bumagsak sa lupa. Bagamat hindi ito isang malakas na atake, ngunit sapat na ito upang bigyan ang pamilya ni Sarah ng pagkakataong gumanti. Tiningnan ako ni Sarah at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang pasasalamat. Salamat, Alex, sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng damdamin. Hindi mo kailangang gawin ito, ngunit ginawa mo. Bahagi ka ng pamilyang ito. Wala kaming maraming oras. Nagpapatuloy ang laban, ngunit kahit papaano sa ngayon, mayroon tayong kumpiyansa na hindi tayo susuko. Ang pamilya ni Sarah at ako ay lalaban ng sama-sama hanggang sa huli, kahit na kailangan nating harapin ang anuman. Bagamat nakasama ko ang pamilya ni Sarah sa pagharap sa mga humahabol, alam ko na hindi pa tapos ang laban na ito. Matapos kong tulungan ang isa sa mga kaaway na bumagsak, mas tumindi pa ang tensyon. Patuloy na lumalaban ang mga miyembro ng pamilya ni Sarah sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit malinaw kong nararamdaman na hindi natin maaaring pahabain ang laban na ito magpakailanman. Nagniningning pa rin ang liwanag mula sa mga atake ni Sarah, ngunit sa bawat paglabas niya ng isang atake, muling nagpapakita ang isang humahabol upang gumanti. Hindi nagpakita ng pagod si Mang Berto at Aling Bessie, ngunit malinaw na naubusan na sila ng lakas. At ako, isang taong walang mga kapangyarihang supernatural, ay nagsimula ng maramdaman na naubusan na ako ng pagtitiis. Gayunpaman, hindi ako maaaring huminto. Hindi ako maaaring tumalikod. Tiningnan ko si Sarah, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kahit na nakaharap sa mga panganib na hindi masukat,
nakatayo pa rin siya ng matatag. Hindi tayo susuko, sabi niya, malakas ang kanyang boses, ngunit naririnig ko pa rin ang pag-aalala roon. Kailangan nating manindigan. Ngunit nang makita ko siya, naunawaan ko na ito ay hindi lamang isang laban upang protektahan ang isang pamilya. Ito ay isang laban upang protektahan ang buhay, kahit na makahulugan ito na mawala ang lahat. Hindi maaaring mamuhay ang pamilya ni Sarah sa pagtatago magpakailanman. Kinailangan nilang lumaban sa loob ng maraming taon at ngayon, ako ay bahagi na ng laban na ito. At hindi ko sila hahayaang lumaban ng mag-isa. Patuloy naming tinulak ang mga humahabol, ngunit hindi ganoon kasimple ang lahat. Isang humahabol ang biglang umatake kay Mang Berto, na nagdulot sa kanya upang mapaatras. Nagmadali akong sumugod, ngunit bago pa ako makakilos, mabilis na nagpakita si Sarah. Lumilikha ng isang malakas na agos ng hangin na tumangay sa kaaway. Hindi mo maaaring hayaang manalo sila, Alex, sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay puno pa rin ng determinasyon. Hindi tayo susuko. Kailangan nating kunin ang buhay para sa ating sarili. Ang kanyang mga salita ay parang nagtulak sa akin ng mas maraming lakas. Hindi tayo maaaring matalo sa laban na ito. Hindi maaaring hayaang magdusa ang pamilya ni Sarah sa kalupitan ng mga humahabol. Sumugod ako sa laban muli, hindi lamang para sa pamilya ni Sarah, kundi para sa aking sariling buhay. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ako isang tagapanood, ako ay bahagi na ng laban na ito, at lalaban ako hanggang sa huli. Habang patuloy kaming lumalaban, napagtanto ko na binabago ng kaaway ang kanilang mga taktika. Hindi lamang sila umaatake ng paisa-isa, kundi nagtutulungan na sila. Ang mga humahabol ngayon ay hindi na lamang mga nilalang na may kapangyarihan, kundi naging isang organisadong hukbo na sila. Kailangan nating baguhin ang ating mga taktika, sabi ni Mang Berto, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi sila mga ordinaryong kaaway, sinusubukan nilang palibutan tayo. Naramdaman ko ang katotohanan na sinabi ni Mang Berto ng malinaw. Hindi tayo maaaring lumaban ng ganito magpakailanman. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, matatalo tayo. Sarah, kailangan nating humanap ng paraan upang dayain sila, sabi ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Kailangan nating gamitin ang ating utak, hindi lamang ang ating lakas. Tinignan ako ni Sarah, ang kanyang mga mata ay sumilay ng pag-unawa. Tama. Kailangan nating isipin nila na mas mahina tayo para madali nating madaya sila. Agad, sinimulan naming baguhin ang aming mga taktika. Sinimulan ng pamilya ni Sarah na magpanggap na mas mahina, umurong ng kaunti upang dayain ang kaaway. Akala ng mga humahabol ay nanalo na sila, sumugod sila sa pag-atake ng mas malakas. Sa mismong sandaling iyon, bigla kaming gumanti. Lumaban kami hindi lamang sa pamamagitan ng lakas, kundi pati na rin sa pamamagitan ng katalinuhan. Ang bawat miyembro ng pamilya ni Sarah ay may mahalagang papel sa pandaraya sa kaaway at paglikha ng mga pagkakataon para sa amin na gumanti. Tumaas ang tensyon nang sa wakas ay talunin namin ang isang grupo ng mga humahabol. Gayunpaman, alam naming simula pa lamang ito. Marami pang hamon sa hinaharap. Hindi ko mapigilang isipin na sa sandaling malaman ng kaaway na ito ang aming mga taktika, magbabago agad sila. Gayunpaman, mayroon na tayong kalamangan, hindi lamang tayo nakikipaglaban para sa kaligtasan ng buhay ng pamilya ni Sarah, kundi pati na rin para sa pagmamahal at determinasyon. At sa determinasyon na iyon, hindi natin hahayaang hadlangan ng sinuman ang ating daan. Matapos talunin ang isang grupo ng mga humahabol, nakaramdam ng kaunting ginhawa ang buong pamilya ni Sarah at ako. Ngunit sa sandaling tumingin ako sa mga mata ni Sarah, napagtanto ko na ang pakiramdam ng tagumpay ay pansamantala lamang. Hindi siya nagpakita ng kagalakan tulad ng inaakala ko, ngunit sa kabaligtaran, ang kanyang mukha ay puno pa rin ng pag-aalala. Gayon din ang kanyang pamilya. Nagsisimula pa lamang tayong harapin ang tunay na panganib. Hindi maaaring tumigil lamang dito, sabi ni Sarah, ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagpapasya. Nanalo tayo sa isang laban, ngunit hindi basta-basta susuko ang kaaway.
Babalik silang mas malakas at dapat tayong maghanda ng mas mabuti. Tiningnan ko siya, nararamdaman ang katatagan sa bawat salita. Alam niya na hindi matatapos ang laban na ito ng madali, at nauunawaan ko na kailangan naming patuloy na harapin ang mga mas nakakatakot na hamon. Ngunit napagtanto ko rin na, sa sandaling sumali ako sa laban na ito, hindi na ako maaaring tumalikod. Ako ay bahagi na ng pamilya ni Sarah, at lalaban ako para sa kanila, kahit na kailangan kong harapin ang anumang panganib. Lumapit si Mang Berto, ang kanyang mga mata ay mabigat. Tama ka, Sarah. Nagsisimula pa lamang ang laban na ito. Kailangan nating isipin ng kaaway na natalo na tayo. Para maging kampante sila at pagkatapos ay gaganti tayo ng mas malakas. Hindi ko mapigilang makaramdam ng takot nang marinig ko ang mga salitang ito. Hindi lamang tayo nakikipaglaban sa mga humahabol, kundi kailangan din nating dayain sila upang lumikha ng isang pagkakataong manalo. Ako ay isang ordinaryong tao, walang kapangyarihan tulad ni Sarah o ng kanyang pamilya, ngunit nauunawaan ko na sa ngayon, hindi ako maaaring tumayo lamang sa labas at panoorin. Nagtiwala sa akin ang bawat miyembro ng pamilya ni Sarah at hindi ko sila maaaring bigin. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng determinasyon, bagamat nag-aalala pa rin sa aking puso. Tungkol sa mga humahabol na iyon, ano ang dapat nating gawin upang tapusin ang lahat? Tiningnan ako ni Mang Berto, pagkatapos ay naglipat ang kanyang mga mata kay Sarah. Kailangan nating hanapin ang kanilang huling taguan, Alex. Kapag nahanap natin ang lugar kung saan sila nagtatago at puksain sila mula sa ugat, makatitiyak lamang tayo. Tumango si Sarah, pagkatapos ay tumalikod para tiningnan ako. Alex, alam kong wala kang kapangyarihan tulad namin, ngunit isa kang mahalagang bahagi ng plano na ito. Tutulungan mo kaming maghanap, at sa sandaling malaman natin ang kanilang taguan, susugod tayo. Naramdaman ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Binibigyan niya ako ng isang mahalagang gawain, at alam kong hindi ako maaaring magkamali. Gagawin ko ang lahat upang tulungan ang iyong pamilya, sabi ko, ang aking boses ay mas matatag kaysa dati. Nagsisimula ng mabuo ang plano. Magpapanggap tayong mahina upang akitin ang kaaway sa isang bitag. Ngunit alam ko na hindi kailanman magiging simple ang lahat. Hindi lamang natin kailangang harapin ang mga humahabol, kundi pati na rin ang harapin ang takot sa ating mga puso, kasama ang mga desisyon na hindi natin mahuhulaan. Habang lumulubog ang araw, nakakita ako ng pagbabago sa hangin. Gusto ng isang bahagi ko na tumakas sa lahat, gustong sumuko dahil ang laban na ito ay masyadong mapanganib. Ngunit ang natitirang bahagi sa akin, ang bahagi na gustong protektahan si Sarah, protektahan ang kanyang pamilya, ay hindi ako pinapayagang gawin yon. Hindi tayo susuko, sabi ni Sarah, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng katatagan. Ano man ang mangyari, lalaban tayo hanggang sa huli. Ang kanyang mga salita ay nagpadama sa akin ng lakas na umaagos sa akin. Hindi ko siya maaaring hayaang lumaban ng mag-isa. Tinanggap ako ng pamilya ni Sarah bilang bahagi ng kanilang buhay, at ngayon ay lalaban ako para sa kanila. Naghanda ang buong pamilya ni Sarah na lumipat. Sisimulan namin ang paglalakbay upang hanapin ang taguan ng mga humahabol. Isang mas malaking laban ang naghihintay sa amin, at alam kong magbabago ang lahat magpakailanman. Lumubog na ang gabi, at ang atmosfera sa paligid namin ay naging mas makapal at madilim kaysa dati. Bagamat nakaranas kami ng isang mabangis na laban sa mga humahabol, pakiramdam ko ay hindi pa rin ako nakakatakas sa panganib. Ang malinaw kong nararamdaman sa ngayon ay ang tensyon sa bawat hakbang ng pamilya ni Sarah. Lumaban sila sa loob ng maraming taon, at ngayon ay nakatayo kami sa isang malaking pagbabago. Malinaw ang lahat ng sinabi ni Mang Berto at Sarah, kung hindi namin mahahanap ang taguan ng mga humahabol, patuloy nila kaming susubaybayan at atakihin ng walang tigil. Kailangan naming hanapin ang lugar kung saan nagtatago ang mga nilalang na ito at puksain sila mula sa ugat. Ngayong gabi, hahanapin natin ang kanilang mga bakas, sabi ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kailangan nating kumilos ng mabilis at huwag hayaang matuklasan nila tayo.
Sumang-ayon ang lahat sa pamilya ni Sarah. Hindi tayo maaaring patuloy na mamuhay sa takot magpakailanman. Upang protektahan ang aming pamilya, kailangan nating harapin ang mga humahabol at hanapin ang kanilang kahinaan. Ngunit hindi ito madali. Nakita ko ang mga humahabol na ito sa nakaraang laban. Sila ay malalakas, mabilis at puno ng pagkalkula. At alam nilang itago ang kanilang sarili ng napakahusay. Nang umalis kami sa bahay, naramdaman ko ang isang lamig na bumalot sa paligid. Madilim ang gabi, tahimik, tanging ang aming mga yapak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nanguna si Mang Berto, ang kanyang mga mata ay matalas, na parabang naghahanap ng isang bakas na maaaring makaligtaan namin. Sumunod sina Sarah at Aling Bessie, sinisikap na manahimik, iwasan ang paggawa ng masyadong maraming ingay. Sumunod ako sa kanila, sinisikap na makasabay, habang ang aking isip ay walang laman pa rin, nag-isip tungkol sa kung ano ang haharapin namin. Okay ka lang ba? Tanong ni Sarah nang makita niya akong bahagyang nanginginig dahil sa sugat. Tiningnan niya ako, hindi lumalayo ang kanyang mga mata, malinaw na nag-aalala. Okay lang ako, sagot ko, sinisikap na manatiling kalmado, bagamat masakit pa rin ang sugat. Magpatuloy ka lang, hindi ako makakahadlang. Walang sinabi si Sarah, tumango lamang at patuloy na naglakad. Ang bawat hakbang niya ay puno ng determinasyon, ngunit napagtanto ko na hindi lamang siya nag-aalala para sa kanyang pamilya, kundi para rin sa akin. Binigyan niya ako ng isang pagkakataon upang tumulong, at hindi ko siya maaaring bigin. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paggalaw sa dilim, huminto kami sa isang abandonadong bahay, malayo sa lugar kung saan kami naroroon. Ito ang lugar na tinukoy ng pamilya ni Sarah bilang susunod na patutunguhan, isang lugar na maaaring makatulong sa kanila na mahanap ang bakas ng kaaway. Huminto tayo dito, utos ni Mang Berto, ang kanyang mga mata ay seryoso. Sinasabi sa akin ng aking pakiramdam na makakahanap tayo ng isang bagay dito. Tahimik kaming pumasok sa loob ng abandonadong bahay, at nang makapasok, isang pader na puno ng mga gasgas at bakas ng labanan ang umakit ng aking atensyon. Ang mga bakas na ito ay hindi mula sa mga tao. Isang kilabot ang dumaloy sa akin nang mapagtanto ko na maaaring ito ang bakas ng mga humahabol. Yumuko si Sarah, sinusuri ang mga gasgas sa dingding. Narito sila, sabi niya, ang kanyang boses ay maingat. Ito ang kanilang bakas, hindi sila lumayo. Lumapit si Mang Berto, pinagmamasdan ng mabuti ang bawat detalye. Halos mahanap na natin ang kanilang taguan. Ngunit dapat tayong mag-ingat. Ang anumang ingay dito ay maaaring magpaalam sa kanila na naroroon tayo. Bigla, may ingay na umalingaw-ngaw mula sa labas. Agad kaming natahimik, nakikinig. Malambot ang mga yapak, ngunit tila hindi galing sa hayop. Natuklasan na ng mga humahabol ang aming presensya. Mabilis na tumaas ang tensyon. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, at nagsimulang tumulo ng pawis ang aking mga kamay. Bagamat naghanda na ako, nakakatakot pa rin ang pakiramdam na ito. Kailangan nating lumabas kaagad. Bulong ni Mang Berto. Hindi na kailangang magsabi pa si Sarah, mayroon na siyang plano. Mabilis na lumipat ang lahat sa likod ng pintuan, sinisikap na huwag mag-ingay. Ngunit nang malapit na kami sa pintuan, isang figura ang biglang lumitaw sa unahan. Huminto kayo. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Tumayo ako nang hindi gumagalaw, tumitibok ng malakas ang puso. Natagpuan na kami ng mga humahabol. Tumaas ng mabilis ang tensyon. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko, at nagsimulang tumulo ng pawis ang aking mga kamay. Bagamat naghanda na ako, nakakatakot pa rin ang pakiramdam na ito. Kailangan nating lumabas kaagad. Bulong ni Mang Berto. Hindi na kailangang magsabi pa si Sarah, mayroon na siyang plano. Mabilis na lumipat ang lahat sa likod ng pintuan, sinisikap na huwag mag-ingay. Ngunit nang malapit na kami sa pintuan, isang figura ang biglang lumitaw sa unahan. Huminto kayo. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Tumayo ako nang hindi gumagalaw, tumitibok ng malakas ang puso. Natagpuan na kami ng mga humahabol.
Nang lumitaw ang kakaibang figura sa harap ng pintuan, ang hangin sa paligid namin ay parang nagyelo. Tumibok ng malakas ang puso ko, tumutulo ang pawis sa aking mga kamay. Tiningnan ko ang pamilya ni Sarah, handa silang harapin ang kaaway, ngunit ang isang bahagi sa akin ay nakakaramdam pa rin ng pag-aalala. Hindi madaling talunin ang mga humahabol at ngayon ay napaliligiran na kami. Huminto kayo. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw, hinila ako pabalik sa realidad. Ang isa sa mga humahabol ay nakatayo sa mismong pintuan, may hawak na isang mahabang espada, malamig ang kanyang mga mata, puno ng hamon. Nakatayo. Si Sarah malapit sa akin, matatag ang kanyang mga mata. Hindi siya nagpakita ng takot. Lumaban ang buong pamilya ni Sarah sa loob ng maraming taon at ngayon na ang oras upang tapusin ang lahat. Ngunit ako, isa pa rin akong ordinaryong tao, walang mga kapangyarihang supernatural. Paano ko lalabanan ang mga nilalang na ito? Hindi ka maaaring huminto, bulong sa akin ni Sarah, na nagpukaw ng aking atensyon. Protektahan mo ang aking pamilya. Wala nang oras para mag-isip, hindi na ako maaaring tumayo lang dito. Kahit wala akong kakayahan na tulad ni Sarah, hindi ko siya pababayaan at ang kanyang pamilya na lumaban ng mag-isa. Huminga ako ng malalim at humakbang pasulong, pumagitna sa pagitan ni Sarah at ng mga kaaway. Hindi kami natatakot sa inyo, sabi ko, medyo nanginginig ang boses ko, ngunit puno ng determinasyon. Hindi susuko ang pamilyang ito. Tumawa ng may pangungutya ang humahabol. Hindi kayo maaaring manalo. Huwag mong isipin na ang isang mahinang tao na tulad mo ay maaaring magbago ng resulta. Matagal na naming sinusubaybayan ang pamilya nyo. Pagkatapos niyang sabihin yon, itinaas niya ang kanyang espada patungo sa amin. Ngunit mabilis na tumugon si Sarah, ikinampay niya ang kanyang kamay na lumilikha ng isang malakas na bugso ng hangin na tumama sa kaaway na nagdulot sa kanya upang umatras ng ilang hakbang. Ngunit hindi siya nasugatan, bahagya lang siyang nataranta. Hindi natin sila maaaring hayaan na mangibabaw, sabi ni Sarah, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Si Mang Berto, Aling Bessie, at ang iba pang mga miyembro ng pamilya ay nagsimulang kumilos, sumugod patungo sa iba pang mga humahabol, hindi binibigyan ang mga ito ng pagkakataon na umatake pa. Ang malalakas na pag-atake ni Sarah ay nagdulot sa isang grupo ng mga kaaway na umatras, ngunit marami pa rin sila at determinado. Bawat atake nila ay malakas at brutal. Tumayo ako sa tabi ni Sarah, pakiramdam ko ay napapalibutan pa rin ako ng kawalan ng kakayahan. Ngunit pagkatapos ay nakita ko ang mga humahabol na unti-unting inaatake ang kanyang pamilya. Ang isa sa kanila, bagaman sugatan, ay patuloy pa ring sumusugod patungo kay Mang Berto. Hindi ko siya maaaring hayaan na mapahamak. Bagaman wala akong kakayahan na tulad nila, hindi ko pa rin maaaring pigilan ang pagkilos. Sumugod ako, sinusubukang pigilan ang kaaway. Sa pamamagitan ng isang malakas na sipa, pinaurong ko ang lalaking iyon, bagaman hindi ito sapat na malakas upang mapabagsak siya, ngunit sapat na upang lumikha ng isang puwang para sa pamilya ni Sarah. Lumingon si Sarah para tingnan ako, puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Alex, magaling ang ginawa mo. Ngunit hindi pa tayo tapos. Hindi pa rin sumusuko ang mga humahabol. Sa pagkakataong ito, binago na nila ang taktika. Sinimulan nilang palibutan ang pamilya ni Sarah, sinusubukang paghiwalayin kami. Alam ko na kung hindi kami kikilos kaagad, mananaig sila. Kailangan nating magsama-sama, sabi ni Mang Berto, matigas ang kanyang boses. Napatunayan mo na kaya mong lumaban. Tulungan mo kaming panatilihin ang aming posisyon. Hindi na ako nag-alinlangan pa. Tumakbo ako, tumayo sa tabi ni Sarah at ng kanyang pamilya, determinadong lumaban hanggang sa huli. Sa pagkakataong ito, napagtanto ko ang isang bagay, hindi lahat ay kailangan ng supernatural na kapangyarihan upang manalo. Minsan, ang tapang at pagkakaisa ang pinakamalakas na sandata. Habang patuloy kaming lumalaban, nakaramdam ako ng bagong lakas sa aking puso. Nawala na ang pakiramdam ng takot, napalitan ito ng determinasyon.
Maaaring hindi ako lumalaban na tulad ni Sarah o ni Mang Berto, ngunit gagawin ko ang aking makakaya. At kasama ang kanyang pamilya, hindi ko hahayaan na manalo ang mga humahabol na ito. Nakipaglaban ang buong pamilya ni Sarah sa lahat ng mayroon sila. Ang kanilang mga pag-atake ay malakas at tumpak, at kami, pati ako, ay hindi tumitigil sa pagkontra. Ang laban na ito ay hindi lang para sa kaligtasan, kundi pati na rin upang protektahan ang pinakamahalaga, pamilya, pag-ibig, at katapatan. Sa wakas, isa sa mga humahabol ang napabagsak, at naramdaman namin ang panghihina sa kanilang hukbo. Ngunit alam ko na hindi pa rin sila sumusuko. Hindi pa tapos ang laban na ito. Ngunit kahit papaano, ngayon ay mayroon na kaming kaunting pag-asa. Habang pansamantalang humupa ang labanan, tumigil kami para huminga, ngunit wala sa amin ang nangahas na magdiwang kaagad. Bagaman natalo na namin ang isang grupo ng mga humahabol, marami pa ring hindi alam. Ang katahimikan sa paligid ay lalo pang nagpapataas ng pakiramdam ng pagkabalisa. Tiningnan ko ang mukha ni Sarah, nakita ko ang kanyang mga mata na puno pa rin ng determinasyon, ngunit hindi maitago ang kanyang pagod. Hindi tayo maaaring tumigil dito, sabi ni Sarah, malalim ngunit matatag ang kanyang boses. Bababalik sila, at sa pagkakataong ito, kailangan nating tapusin ang lahat. Alam ko na matagal nang nabubuhay ang pamilya ni Sarah sa takot na ito. Nakipaglaban sila, tumakas, at nagtago. Sa loob ng maraming taon. Ngunit ngayon, hindi na sila maaaring magpatuloy ng ganito. At ako rin, hindi ko maaaring panoorin na lang sila na harapin ang panganib ng walang ginagawa. Tiningnan kami ni Mang Berto, na natili pa rin ang kanyang mukha na seryoso. Magaling ang ginawa mo, Alex, sabi niya, malalim ang kanyang boses at medyo puno ng pagpapahalaga. Ngunit huwag mong kalimutan na ito pa lamang ang simula ng laban. Ang mga humahabol na ito ay hindi lamang malakas kundi mayroon ding plano. Kailangan nating hanapin ang kanilang pinagtataguan. Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang mayroon na siyang plano. Tama, kailangan nating hanapin ang lugar kung saan sila nagtatago at umatake doon. Ngunit hindi ngayon. Kailangan natin ng oras para maghanda. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng malamig na hangin mula sa labas ng gate ng abandonadong bahay kung saan kami nagtatago. Kahit walang salita, alam ko na nagkukubli pa rin sa paligid namin ang kaaway. Mabilis na dumilim at sa kadiliman, mas mahirap hulaan ang mga panganib. Kailangan nating maghanap ng mas ligtas na pinagtataguan, mungkahin ni Mang Berto, sigurado ang kanyang boses. At kailangan nating kumilos ng mabilis. Kung hindi, hindi lamang nila tayo atakihin kundi sisirain din nila ang lahat. Lumingon ako para tingnan si Sarah. Hindi siya nagsasalita, ngunit malinaw kong nakikita ang pagkabalisa sa kanyang mga mata. Pagod na siya, ngunit nananatili pa ring matatag. Hahanap tayo ng paraan para protektahan ang ating sarili, sabi ni Sarah, puno ng determinasyon ang kanyang boses. Ano man ang mangyari, hindi tayo susuko. Pinangunahan kami ni Mang Berto, at sinimulan naming lumipat palabas ng abandonadong bahay, naghahanap ng mas ligtas na lugar. Bawat hakbang ay puno ng pag-iingat, hindi namin maaaring hayaan na matuklasan kami. Nararamdaman ko ang tensyon sa hangin, ang bawat tunog sa paligid ay parang lumalakas. Ngayong gabi, hindi namin bibigyan ang kaaway ng anumang pagkakataon. Habang pumapasok kami sa isang liblib na lugar, isang maliit na bahay na nakatago sa dilim, huminto si Sarah at lumingon para tingnan ako. Alex, magaling ang ginawa mo. Ngunit kailangan nating protektahan ang ating sarili at ang pamilyang ito. Hindi na tayo maaaring umatras pa. Tiningnan ko siya at tumango. Bagaman hindi ako isang mandirigma, nagpasya akong hindi hayaan ang kanyang pamilya na harapin ang panganib ng mag-isa. Lalaban kami ng sama-sama, kahit na kailangan naming isakripisyo ang lahat. Pagdating pa lang namin sa bagong pinagtataguan, isang malakas na tunog mula sa likuran ang narinig. Natuklasan na kami ng mga humahabol. Takbo, utos ni Mang Berto kaagad. Sumugod si Sarah, ikinampay ang kanyang kamay na lumilikha ng isang alon ng enerhiya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang isa ang humahabol.
Dinala na nila ang buong grupo. Napalibutan na kami. Hindi kayo makakatakas, sabi ng isa sa grupo, puno ng pagbabanta ang kanyang boses. Handa nang lumaban hanggang sa huli ang buong pamilya ni Sarah. Alam ko na hindi na maaaring tumakas pa. Humakbang ako pasulong, wala na akong nararamdamang takot na tulad ng dati. Narito na ako at lalaban ako para sa pamilyang ito. Nagsimula na naman ang isang laban para sa kaligtasan. Ang malalakas na pag-atake mula kay Sarah at Mang Berto ay nagdulot sa ilang mga lalaki na bumagsak, ngunit napakarami pa rin at malakas ang natitira. Wala akong kapangyarihan na tulad nila, ngunit nagpasya akong gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para protektahan ang pamilyang ito. Sa madugong laban na yon, hindi ko mapigilan ang pag-isip tungkol sa isang bagay. Kahit na kailangan kong harapin ang kamatayan, hindi ko hahayaan ang pamilya ni Sarah na lumaban ng mag-isa. Naging pamilya ko na sila at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Patuloy na umaalingaw ang tunog mula sa labanan sa paligid, na lumilikha ng isang magulong tunog, ang mga suntok, ang mga nagliliwanag na sinag ng enerhiya, at ang tunog ng mga espada na nagbabanggaan. Malinaw kong nararamdaman ang tensyon sa bawat sandali na dumadaan. Ang mga humahabol na ito ay hindi madaling kalaban, at pinatunayan nila yon sa pamamagitan ng bawat brutal na pag-atake. Gayunpaman, hindi maaaring umatras si Sarah at ako. Tiningnan ko si Sarah, puno ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang pamilya, ngunit alam ko na pagod na siya. Hindi namin maaaring panatilihin ang posisyon na ito ng matagal, lalo na kapag ang bilang ng mga kaaway ay dumarami at tila laging handa. Mang Berto, sigaw ko, hinahanap ko siya sa magulong dilim. Kailangan nating baguhin ang taktika. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi tayo mananalo. Narinig ako ni Mang Berto at sinulyapan ako. Matigas ang kanyang tingin at nakikita ko ang pagkabalisa na malinaw sa kanyang mga mata. Lumingon siya para tingnan si Sarah at pagkatapos ay mabilis niyang inutusan ang kanyang pamilya. Hindi. Tayo maaaring lumaban ng ganito magpakailanman. Lahat, umatras. Gagamit tayo ng ibang diskarte, sabi niya, tiyak ang kanyang boses. Lumipat ang bawat miyembro ng pamilya ni Sarah, lumilikha ng isang bilog ng proteksyon sa paligid ko at ni Sarah. Wala silang sinabi, kumilos na lang sila. Nagkaroon na ng maraming laban ang grupo, ngunit sa pagkakataong ito, alam nilang kailangan nilang baguhin ang taktika para manalo. Sa sandaling iyon, isang hiyaw ng isang humahabol ang umalingaw-ngaw, at isang lalaki ang sumugod patungo kay Sarah, hawak ang kanyang espada. Ngunit hindi ito isang normal na pag-atake. Nakita ko, sa maikling sandali, isang sinag ng liwanag na kumikislap mula sa kanyang espada. Gumagamit sila ng bagong taktika, at maaari itong pabagsakin kami sa isang iglap. Sarah, mag-ingat, sigaw ko, ngunit huli na ang lahat. Nagawa niyang lumikha ng isang proteksyon sa paligid niya, ngunit nagawa pa rin ng lalaki na tamaan ang kanyang proteksyon. Natulak ang kanyang buong katawan pabalik. Bumagsak si Sarah sa lupa, humihingal. Nakaramdam ako ng matinding sakit sa puso nang makita ko siyang nasa panganib. Wala nang oras para mag-alinlangan. Sumugod ako patungo kay Sarah, hindi ko alintana ang sakit mula sa sugat na nararamdaman ko pa rin. Sarah, tinawag ko ang kanyang pangalan, puno ng pag-aalala ang aking boses, ngunit hindi ko maaaring pigilan ang aking sarili. Lumuhod ako, iniahon siya, at kaagad kong natanto na hindi siya maaaring tumayo ng maayos. Pagod na ang kanyang buong katawan, pula ang kanyang mga mata dahil sa mahabang labanan. Ngunit alam ko na hindi siya susuko. Hindi niya hahayaan ang kanyang pamilya na mahulog sa mga kamay ng mga humahabol na ito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sarah, humihingal. Ayos lang ako, sagot ko, sinusubukang panatilihin ang aking boses na matatag. Hindi tayo susuko. Iniahon ko siya, bagaman nararamdaman ko ang pagod at sakit sa aking mga kamay at paa. Napapaligiran pa rin kami ng mga humahabol, ngunit alam ko na kung hindi kami kikilos ngayon, wala nang pagkakataon pa. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Sarah,
nararamdaman ko ang kanyang lakas na bumabalik, kahit bahagya lang. Kailangan nating talunin sila ngayon, sabi ko, puno ng determinasyon ang aking boses. Tumango si Sarah, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagpapasya. Tama. Hindi tayo matatalo. Matagal na tayong lumalaban, at hindi hahayaan ng aking pamilya na sirain ng mga kaaway ang lahat. Ikinampay ni Sarah ang kanyang kamay, at isang malakas na bugso ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, ang kapangyarihan ay hindi lamang malakas kundi nakatuon din ng may estratehiya. Nagmadaling umiwas ang mga humahabol, ngunit isa sa kanila ang hindi nakaiwas na palayo. Tulungan mo akong protektahan ang pamilya, sigaw ni Sarah, puno ng lakas ang kanyang boses. Handa nang sumugod sa labanan si Mang Berto at ang mga miyembro ng pamilya ni Sarah. Wala na kaming oras para mag-isip. Ang mga humahabol na ito ay hindi lamang umaatake sa pamamagitan ng kapangyarihan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng estratehiya. Ngunit mayroon kaming malaking kalamangan, mayroon kaming pagkakaisa, pag-ibig at determinasyon. Ngayon, hindi na hihinto ang anumang bagay. Nagsisimula na ang huling labanan. Parang huminto sa paghina ang espasyo sa paligid namin. Ang bawat tunog, ang bawat paggalaw ay maaaring magpasya ng buhay ng buong pamilya ni Sarah at ako. Si Sarah, kahit napagod na, ngunit ang kapangyarihan mula sa determinasyon ay hindi kailanman namatay sa kanyang mga mata. Ikinampay niya ang kanyang kamay muli, na lumilikha ng isang malakas na bugso ng enerhiya upang maitulak ang mga humahabol. Ngunit hindi pa rin sila tumitigil sa pag-atake. Tumayo ako sa tabi niya, nararamdaman ko ang malinaw niyang paghingal. Kumikirot ang sakit mula sa sugat, ngunit hindi ako nangahas na huminto. Tiningnan ko ang pamilya ni Sarah, bawat isa ay lumalaban sa abot ng kanilang makakaya. Patuloy na inaatake ni Mang Berto at Aling Bessie ang mga humahabol, gumagawa sila ng maayos at tumpak, ngunit gayunpaman, mas marami pa rin ang bilang ng mga kaaway. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sarah. Hindi pa rin inaalis ang kanyang mga mata sa kaaway na sumusugod. Mukha siyang pagod, ngunit puno pa rin ng lakas ang kanyang mga mata. Ayos lang ako, sagot ko, bagaman alam ko na hindi na ako maaaring magpatuloy ng matagal. Hindi tayo susuko, tama? Ngumiti si Sarah, isang ngiti na puno ng determinasyon at pananalig. Tama, hindi tayo maaaring matalo. Ngunit alam ko na kung hindi kami kikilos ngayon, hindi namin maaaring tiisin ng matagal. Ang mga humahabol ay nagiging mas malakas, at nararamdaman ko na ang labanan na ito ay hindi lamang para protektahan ang pamilya ni Sarah, kundi pati na rin para protektahan ang lahat ng aming itinayo. Ito ay isang labanan para sa buhay at kamatayan. Matagal nang nabubuhay sa pagtatago ang aking pamilya, sabi ni Sarah, kumikislap ang kanyang mga mata sa pagpapasya. Sa pagkakataong ito, tatapusin natin ang lahat. Hindi ko lubos na nauunawaan ang kahulugan ng kanyang sinabi, ngunit nauunawaan ko na matagal nang nagdusa ang pamilya ni Sarah, at ngayon na ang oras para tapusin ang lahat. Humakbang ako pasulong, hindi na nag-alinlangan, bagaman nararamdaman ko pa rin ang sakit mula sa sugat. Nagpasya akong hindi natatakas pa. Kung kailangan kong lumaban, lalaban ako hanggang sa huli. Naging mas mabigat ang kapaligiran ng mapagtanto namin na mas lumalapit ang mga humahabol, naghahanda para sa isang huling pag-atake. Sinenyasan ni Mang Berto ang lahat na huminto, seryoso ang kanyang boses. Kailangan nating baguhin ang taktika, sabi niya. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi tayo maaaring manalo. Kailangan ng isang tiyak na atake. Tiningnan kami ni Sarah at ako, walang sinabi, ngunit pareho naming nauunawaan na ito ang pinakamahalagang sandali. Wala na kaming oras upang lumaban sa karaniwang paraan. Kailangan naming linlangin ang mga kaaway na isipin nilang mas mahina kami kaysa sa katotohanan. Para magawa iyon, kailangan naming gumawa ng isang sopistikadong plano. Sinimulan ni Mang Berto at Sarah ang paglalatag ng bagong taktika. Gumawa si Sarah ng isang proteksyon sa paligid namin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan upang umatake, kundi nakatuon lamang sa pagpapalabo ng aming mga bakas.
Ginawa nitong hindi makita ng mga humahabol kung saan kami naroroon. Ako naman, kailangan kong sundin ang kanilang mga tagubilin at maghanda para sa anumang sitwasyon. Ngayon, sigaw ni Mang Berto, at kaagad kaming sumugod sa pag-atake. Sabay-sabay na naglunsad ng malalakas na pag-atake ang bawat miyembro ng pamilya ni Sarah, habang ginagampanan ko ang tungkulin ng paglilihis ng atensyon ng mga kaaway. Nagsimulang maguluhan ang isa sa mga humahabol, hindi matukoy ang direksyon ng aming pag-atake. Ito na ang aming pagkakataon. Mabilis na lumikha si Sarah ng isang malakas na pag-atake, at sa pagkakataong ito, isa sa mga humahabol ang natalo. Mayroon na tayong pagkakataon, sabi ni Sarah, tiyak ang kanyang boses. Hindi natin maaaring hayaan na mawala sa atin ang pagkusa. Patuloy kaming lumaban, bawat pag-atake ay tumpak at malakas. Bagaman nasa ilalim pa rin kami ng pagkubkob, ngunit ngayon, mayroon na kaming kalamangan. Nagsisimula ng matakot ang mga humahabol, at nagdudulot iyon sa kanila na magpanik. Ito na ang pagkakataon namin na manalo. Ang isa sa mga huling humahabol ay sumugod na may hawak na espada. Ngunit nagawa kong sumugod, ginamit ang lahat ng aking natitirang lakas para harangin siya. Hindi malakas ang suntok ko, ngunit sapat na para mawalan siya ng balanse. Nang sandaling iyon, pinabagsak siya ng isang pag-atake mula kay Sarah. Nagawa natin, hingal ko, nakaramdam ng pagod na bumabalot sa aking katawan. Tiningnan ako ni Sarah, isang magiliw na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Salamat sa iyo, Alex. Nanalo tayo.